Gusto ko po sanang gumamit ng longganisa dito sa ulam. Ito lang po ang meron ako chorizo. Ito na lang po ang aking gagamitin. Dalawang malaking chorizo itong aking gagamitin. Huwag kang gumulong dyan. Hiniwa ko lang po ng paiwa. At mas maganda, piprito natin sandali ito. Alam nyo, luto na po ito Pero siyempre, pinapapulan natin ng konti at ng matusta-tusta. Ngayon, didiretso ko na po ang bawang at saka sibuyas. Gisahin po natin yan kasama ang ating chorizo. Talagang longganisa po talaga ang iniisip kong sama dito sa ulam na gagawin ko para ba medyo maalat na, maanghang na, matamis. Yun ang gusto ko wala po So ito na lang ang ginamit ko. Pero kung may longganisa kayo, yun ang gamitin nyo. Iprito nyo muna mangyari pa, lagyan na po natin ng ketchup. Mga 3 kutsarang ketchup. Kung mahal ang kamatis, ito na lamang. Hindi po ba ang ketchup galing sa kamatis? Yan po lagay natin. Matamis-tamis ng konti yan at maasim-asim. Hindi po yung tamis ang nilagay ko Yung pong ating regular na ketchup na maasim na matamis ang aking inilagay. Timplahan na po natin ng toyo. Ayan, 2 kutsara ng toyo. Sige, haluin natin ng konti. Konting paminta. Sasabawan ko na po ng 2 tasa ng tubig. At halu-haluin lang natin yan at hayaan natin kumulo. Lagyan nyo po ng isang maliit na kutsarita ng suka yung ating ketchup. Di po ba ang kamatis may pagkamaasim ng konti? Yan, nilagyan natin para umasim-asim ng konti. Yan kung namamahalan kayo sa kamatis at gusto nyong maggisa, wala kayong kamatis, ketchup na lamang. Ganon din po ang labas noon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Di ba, Tita Betty? Nanonood po si Tita Betty. Ito nasa harapan ko. Sarap na naman ang ulam natin, Tita Betty, kumukulo na po ng bahagya. Ilagay na po natin tong ating, siguro ilang guhit lang to ng repolyo. Haluin po natin. Wala pang ang kalahating kilo ng repolyo itong inilagay ko Basta magkagulay lang ng konti. Alam nyo naman ako di ba? Laging may gulay ang niluluto natin. Takpan po natin yan. Teka, tignan natin kung medyo luto-luto na yung ating repolyo. Kasama ko na po itong ating tahong. Napapansin nyo ba? Nakabuka na yung tahong Luto na po yan. Wala po kasi kumakuhang sariwa Dini sa banda ko. So ang nakuha ko yun na pong ilado pero napasingawan na. So tinanggal ko lang sa plastic at tinunaw ko ng konti. May konting yelo-yelo pa nga ng konti. Napapansin nyo. Luto na po yan. Pero kung maglalagay po kayo ng tahong dito sa niluluto nyo, kung gagayahin nyo, ilagay nyo po sa umpisa ng ating pagluluto para maluto at bumuka. Italagyan ko na po ng kinchay. Aba, hindi nagkausto. Pag mahalang hipon, lagyan nyo ng ibang lamang dagat at magiging laman tiyan din yan. Lamang dagat, lamang tiyan, katulad ng tahong. Mura-mura tahong kaysa sa hipon, di ba? O pag nagigisa kayo ng repolyo, na laman nyo? Pwede po kayo maglagay ng ketchup na may konting suka. Kamatis din yun, di po ba? Sarap po natin yan. Isa na namang medyo kakaibang ulam itong matitikman nyo mga kaibigan. Patuloy po ako nagbabahagi sa inyo ng mga ulam na hindi pangkaraniwang nakikita nyo sa araw-araw para maiba naman doon po sa mga kaibigan natin na natututong magluto at natutuwa ang mga kasama nila sa bahay. Maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa ating tambayan. Hanggang sa susunod po muli. Ayos, si Ron Bilaro po.